Am I already audible? Can you hear me? Hello? Thumbs up naman please if you can hear me. Okay, great. All right. So, last week I already requested you to group yourselves according to your specialization. So right now, since last time there are some students that were not yet added in the or not yet enrolled, so they have added in some of the groups. I would just like to clarify the groupings, whether this initial group submitted, let me just check on our GC. So we have now, instead of six, so before we only have 5 groups, so it was 6, but I think there were already some additional. They have messaged me, so I would just like to clarify. So for CEM, group 1 is Corpus, Bangini, and what's this? Profile is already here. Bagisi po, ma'am. Bagisi. Bagisi, sorry. Handwriting ko kasi naka-shorthand. Apologies. Anyway, so Corpus, are you here? Corpus? Yes po. So you're here. Bagisi, are you here? Present po, ma'am. And Brofar? Profas po, ma'am. Brofas. Sorry na, ano ba yan? Sabi ko na kasi nag-shorthand ako. Oh, Brofas, you're here. So okay to. Okay na tong grouping natin? So Yes ito, po, ma'am. Okay. I Yes call po, ma'am. Thank you for confirming CEM1. Then for CEM2, what's this? Ano? Ulag ba to? Sulat ko, hindi ko naintindihan. Maramot, ano to? Odron and Lagunda? Ano ba to? Sorry, ano ba yan? Nandito ba to? Wait lang ha. Sorry. Nandito ba? Sino yung nagsisimula sa letter L? Paki-correct naman please ako. Ma'am Lagunda po, tama po. Lagunda, ayan. Nandiyan ka naman. Si Lagunda ba yung nagsalita? Yes po, ma'am. Ay, thank you. So, okay na kayo? CEM2? Yes po, ma'am. Okay. Wala nang dumagdag sa inyo. Alright, sige. Now for Geo Soriano, Dr. Benaventura. Soriano here? Yes po. Doctor is already also here. Doctor absent? Ma'am, nandiyan po si Doktor. Malayo lang daw po siya sa mic niya medyo. Saan si Doctor? Okay, si Rochelle. Okay. So, present. Benaventura. Are you here? Wala si Benaventura? Si Lagunda. Si Maramot ba? Present? Maramot, Yes are po, you? present po. So, si Audron nandito rin. Okay. Present din. And then we have, so ito na yung Geo natin. So, sa Buenaventura, sorry, again, nandito, wala. So, siya yung wala. Okay. Then, sa Transpo, Medina, Domo, Felix. Medina is already here. Yes po, ma'am. Domo, are you here? Dumo po, ma'am. And Dumo and Felix. Nandito po, ma'am. Okay. So, okay na tayo sa Transpo. Yung group nyo. Ma'am, Next. hindi po kami yung magkakagroup po. Nagbago ba kayo? May nadagdag?
Di bali po ma'am, nagkaroon po kasi naging dalawang grupo yung sa transportation. Tapos, hindi po kami yung magkakasama sa grupo na yun po. Alright. So can you please type kung sino yung magkakasama sa grupo? Nakakapag-type na ba kayo dito sa MS Teams? Pwede ba? Hindi. Doon sa chat na lang Hindi po, natin. ma'am. Sa chat na lang siguro, pasuyo, please. Pa-type na lang. Sino na yung magkakagrupo sa transpo? Pa-type na lang please dyan sa chat box. So while waiting for you to key in dun sa natin, kung hindi pwede sa MS Teams kahit sa Messenger natin. Pwede ba? So hindi ko makita na nakapag-type kayo sa chat box. So hindi kayo pwede mag-type sa chat box. Nelisa, pwede ba? Nakakapag-type ba kayo sa chat box? Hindi. Ma'am, hindi po. Sa GC na lang po kami nagchat po. Sa Messenger po. Siguro I'll just send yung yung sa group natin para maano sa email nyo para makakapag-chat kayo. Hindi na ako titingin sa Messenger. Sige, I'll work on it. So sa transpo, si Dumo, Felix, and Salcedo. So napalitan si Medina. Alright. The transpo, we have Dumo, Felix, Salcedo. Then we have sa transpo ulit. So we have Jemao, Charles, Medina, and Prado. Okay. So, naging dati, isa lang yung group sa transpo, so naging dalawa. Okay. Tapos, thank you. Sa natin, structural. Wala po nagpa. Wait lang. Wait lang. Check ko muna pala kung present si Sodumo nandito. Felix, are you here? Nandito ba si Felix? Yes po, ma'am. Okay. Salcedo, Neil, are you here? Wala si Neil. I'm taking note of your attendance, ha? So if you have exceeded your maximum absences, hindi kayo papasa kasi 'di ba dapat yun, drop or failed. Jemao, how do you pronounce this? Jemao or Jemao Charles? Nandito ba to? Si Charles? Kindly unmute your microphone if you're here to confirm your presence. So, hearing none, so you are not here. Medina, so you are here. Prado, Cristel. Present po. Okay, so wala si, Jemao o Jemao? Si Charles. Last week wala siya, di ba? Officially enrolled na ba to, ang bata na to? Just check. Excuse po. Yes. Regarding
Si Salcedo po, wala po pala siya sa GC. Bali, hindi po siya ata aware na may klase po ngayon. Ah, okay. Enroll lang din po. Sino pwedeng kaibigan niya na pwedeng mag-add? Ako na lang po. Sige po. Sige, please. Thank you. We just check yung list. Kasi nung nakaraan wala siya. Oh, nandito na si Charles sa official list. Alright. For water, ano na yung grouping siya dito, Mr. Tanjana? So, sino yung grupo ng first at saka second group? Would it be Tanjana, Lumokso, Gombok? Yes. So, 5 na kayo. Okay, thank you. And then, sa structural, by the way, Tanjana is here, Lumokso is here, Yes po, ma'am. Gombok. Wala si Gombok. Present na po si Charles. Present. Charles po, ma'am. Charles Oliver. Si Gemao. How do you pronounce your surname? Gemao or Gemao? Silent H po, ma'am. Hemaw po. Ah, Hemao. Opo. Okay. So, thank you. Thank you po, ma'am. So, Tanjana is here. Lumokso is here. Gombok is here. Nandito si Gombok. Wala. Hold on. I'll just record. So, Gombok is absent. How about Tangko? Are you here? Tangko, wala din. Then, sino to? Ma'am, good morning po. Good morning. Who are you? Present po si Buenaventura po. Ah, okay. Yes, thank you for the correction. So, Tanjana, Lumokso, so si Gombok, wala Sangko. Sino yung isa? Si Dura ba to? Present po, Ma'am Gombok. Nawala lang po. Okay. Sangko, are you present? So, wala si Sangko. Sino yung isa? Tanjano? Sino yung isang kasama nyo? Ay, Tanjama? Sino yung isang kasama nyo? Si Durante. So, absent pa siya ngayon. Present po, ma'am. Si Durante. Okay, sige. Kasi Sangko lang ang wala. And then, dun sa structural, Bayotas, wala na sa officially si Bayotas. Villanueva, are you there? Yes, And so, si Bayotas not officially enrolled. Villanueva is here. Tabarno, are you there? Present. Present po. Okay. So, who will join you? Sino ang kasama nyo? Dalawa lang kayo natira. Si ano po? Si Binuya po, ma'am. Inuya.
Alright. So, Bagisi, Binoya, Brocas, Benaventura, Kasidsid. Is Kasidsid here? Nandito po, ma'am. Wala ka pang kagrupo? Meron po. Sa GE po. 5 po kami sa GE. GE. 5 kayo sa... Wait. Sa geotechnical ba kayo? Opo, ma'am. Yes. Who's that? Ma'am, clarify ko lang po, doctor po. Oo, yes, doctor. Clarify ko po yung groupings namin, ma'am, sa GE po. Bali po 5 members po kami, pero po kasi last week 3 lang po ata yung nag-attendance po. So Kaya sino 3 yung lang po. nadagdag? Si Kasidsid po at saka Cornejo po. Arman po. Wait lang po, ma'am. Hindi ko lang po alam, ma'am, kung nasa official list na po si Cornejo. Nandito na siya. Ayun po, siya po. Part po ng group namin siya, ma'am. Bali, 5-member group po kami. Alright. Si Martinez nandito ba? Do you know who is Martinez? Kilala niyo siya? Kasi wala pa siya sa grouping. Ang wala, Martinez. Si Soriano ba? May ka-group na? So, Martinez. Soriano. Soriano, ano po, ma'am? Eunice? Eunice. Eunice, saan kang grupo? GE po. Ha? GE. Nandito ka pala sa GE. Okay, so meron na pala. Sorry. Sa GE. So, ang wala, si Martinez. Si Salcedo. Saan ba si Salcedo? Ayan, sa Transpo. Si Durante, Tabarno. And Tanjama. Villanueva. So, si Martinez, kilala nyo ba to? Wilmar? Aaron? Sino nakakilala sa kanya? Wala nakakilala sa kanya? Mhm. Hold on lang, ha? So, wala nakakilala sa tao na to. Kawawa naman. Mhm. Wala talaga nakakilala kay Martinez? Bakit 23 lang kayo? Ilan ba lahat ito? 2, 4. So, maraming wala. So, 2, 4, 5, 6, 11, 16, plus. Alright. Okay. So, wala nakakilala sa kanya. Now, okay. Since you have already your respective groups, okay, now, on your rationale, I would like you to emphasize your ganito.
you could infer when you start your statement of the problem, I would like it to be an applied um, problem. So since you have your respective specialization, as much as possible, I want it to be in line with the current concern so that you could address or you could be of help, beneficial to your specialization. So, like for instance, so ilan na ba tayo lahat? So, 1 for water, 2 for geo, then we have 1 for structural, and then 1, 2, 3, 4, 5. 5 groups pa rin tayo. 1, 2, 3, 4, 5. So, 7 groups. Okay, so Ma'am? 7. Yes? Yung sa GEO po, 2 groups po kami. 2 groups kayo? Hindi Ilan ma'am, ba kayo? 1 group. 1 group lang po. Sabi niyo po kasi 2 groups po kami. Hindi. Number 2, second group. Okay po. Thank you po, ma'am. Ganito. Since in C Project 1, it would be a team teaching, I and Dr. Poso. Anong oras ba yung schedule nyo kay Dr. Poso? Ano yung nakatag na schedule sa kanya? Do you know? Actually po, ma'am, ano po, parehas lang po nung sa time niyo po, ma'am. Parehas lang. Okay, sige, ganito na lang. So, para mag-guide namin kayo, I suggest na so 7. Wala na kayang dadagdag? Si Martinez kaya, ano kaya specialization? Wait lang. Baka makikita ko naman dun sa, nakikita ba dun sa, wala, no? Hindi nakikita yung specialization, no? Dito sa subject code. Pare-pares, MN. So, wala pala, hindi makikita. Hold on. Ayan, may number naman pala siya. Pero hindi nyo ba siya na-encounter, si Martinez, Aaron? Hello? Yes, doctor, you're raising your hand. Do you know Mr. Martinez? Ay, hindi po, ma'am. Kanina pa po ata yan. Wala talaga nakakilala ni isa sa inyo? Wala po. Sa amin po, ma'am, wala po. Ewan ko po sa ibang section. Okay. Para kasi kung hold on for a while. I'll try to call him. May number naman dito.
Hello guys, unfortunately, he cannot be reached. Sige, ganito na lang. Mag-a-announce na lang ako sa GC nung assignment natin. I'll just talk to Dr. Poso for the meantime para dun sa assignment kung ano yung preferred niya na mga specialization para ma-advise namin kayo closely. Para pag magmi-meeting tayo, yung advising na lang namin, yung meet natin para malimit yung time, makapag-focus din kami. Mabigay kayo ng thorough guidance para doon sa conduct ng study. So for the time being, ngayon, I can require you for the meantime to choose your own topics, okay? So try to see around you what kind of study that you could be of help. Otherwise, try to find a study that you are of interest. Please use the Google Scholar, and then try to figure out what kind of research gap that you may address, that you may can conduct on your thesis. Please take note that we only have a limited time for the conduct of the study. So try to, if you would like to go to your local government units or any private company that you think that they could be of help in the conduct of your study. Okay? So, ganon. Apply yung study natin, hindi kung ano-ano lang na gagawin natin para meron tayong beneficiary for the particular study that you will dwell on your CE Project 2. Okay? Kasi CE Project 1, so ngayon pa lang is proposal, but you will work closely kung sino yung target beneficiary nyo on your proposed study. Okay? So, try to ask, magpunta kayo sa mga LGU, ano ba yung concern ng local government unit nyo, o ng community nyo, or ng mga companies that you are interested with. Okay? So far, may I just ask, Water, meron na ba kayo topic in mind right now? Mm-hmm. Ano yun? Come again, please. Sewage. Sewage. Oo. Comparative study, ano i-compare nyo dun sa mga dams? Mm. Bakit? Kasi hindi kayo, nasa bahay kayo ngayon. Alright. Kasi ang location kasi ng dam, it can be identified through feasibility study. Usually kasi nasa pagitan niya ng mga hills. Yun yung perspective ko kasi I've been involved in several National Irrigation Administration feasibility study projects for dams. Siguro nakailan na ba ako? More or less 15 dams all over the Philippines. So pag ginatanong namin yung dam engineer sa site selection kasi kasama kasi yun eh. Una yung availability ng materials, yung meron siyang kakapitan kasi naka-anchor yung dam sa mga hills or mountains, yung ganon. Tapos hindi na sila masyadong
mag-excavate kaya para dun sa storage. Though mag-excavate pa rin in a manner na para to increase the depth, pero typically yun yung idea is to find a suitable location. Then available din yung kumbaga yung, syempre, definitely yung demand dun sa area. Kasi depende, ano bang klase ng dam ang gusto nyo? For irrigation, for water supply, or multi-purpose dams, yung mga ganun. So, siguro kung dams ang kailangan nyo, you better ask an interview sa National Irrigation Administration. Yan. Actually, yung isang panelist who happened to be my former student on his bachelor's degree, and I also recommended him for his master's study he studied in Korea. Yan. Si Engineer Rowald Revillame. He was our panelist during the last proposal defense. Yun. Kahit busy yun kasi palagi nasa OPO, nasa Office of the President. Kasi nga, he represents NIA sa mga projects. Palagi-lagi rin siyang nasa abroad for various training. So, I think he could be of help para siguro sa guidance. In any case, you would opt to consider a topic about irrigation or dams. Yan. Kasi katulad ng Angat, multi purpose dam kasi meron siyang hydropower, meron siyang pang irrigation, meron siyang pang water supply. Ganun. Okay? So, good to know. Sige, just keep on progressing. How about yung sa GEO? What do you have in mind? Ma'am, meron po kaming pinagpipili ang 5. Alright, so what are those, Betty? Yung una po, ma'am, sa ground improvement po. So what Parang are you human going to hair, do for ground improvement? human hair fiber po sa soil reinforcement. Parang may Yung- gumawa na niyan. Pero check nyo kung ano yung development. Yung pangalawa naman po, ma'am, seismic and damage risk assessment naman po ng Baseco compound. Seismic assessment ng Baseco compound. Reclaim po kasi yung area, kaya po baka po maganda po i-analyze. Bakit may problema ba sila? Kasi pag pumipili ka for the site selection criteria, ano ba yung problema? So, Ma'am, dapat yung ma-establish mo muna yun. Prone po, ma'am, yung area sa liquefaction, tapos po yung mga buildings po doon hindi po up to code. Kaya po maganda pong i-analyze, tas overpopulated din po sila. Usually kasi tinitignan nyo lang, ano ba yung tawag dun sa factor nyo, nasa dulo ng isip ko. Yung, di ba meron kayong, ano ba tayo, sa movement, sa lateral movement, may factor kayo na yung raw ba tawag yun, yung gano'n na signal, na symbol. Check nyo muna kasi kung sa liquefaction kasi usually radar data para ma-assess mo yung depth niya. Pero kung ang assessment ng buong Baseco compound, medyo malaki yon kasi usually building pa lang matrabaho na. So, siguro, pag yun ay i-consider nyo, ano yung scope nyo. Siguro yung mga buildings na nandoon, yung impact nung liquefaction sa area. Kasi hindi naman necessary na seismic ang concern kung nagkaroon ng liquefaction eh. So, please check on that. Okay? Ano pa? Ano pa yung ibang topic Yung, nyo? yung pangatlo po, liquefaction po ulit, pero yung gagamitin po ay soil structure interaction. Soil structure interaction. So, ano intervention nyo dun sa soil structure? Anong gagawin nyo? Hello, naka-mute ka, Betty.
Ano lang po yun, ma'am? Ang tawag doon? Itetest lang po yung soil para malaman po kung magiging operational po yung mga buildings doon sa place. I mean, Ah, pagtatayo ng buildings pala. kasi kahit anong klase naman kasi ng soil, kahit nga sa tubig, pwede na tayo mag-construct ng structure. Nagagawa na ng engineering intervention yun. Diba? Mhm. So, I think hindi siya ideal na study kung ganun. Ano pa yung iba? Wala na? Environmental impact po nung weathering sa weathering? Ng weather po sa sa geotextile. Ang pag ganun kasi, ang environmental impact ang kailangan, ang concern kasi minsan hindi available yung pang test dito sa Philippines. You have to send your samples abroad. Yun lang yung siguro kailangan nyo i-consider then when you're choosing your topics. Yung availability ng equipment or ng testing facility that could provide the test for your analysis. Okay, sige. Thank you. Dun sa grupo nila Corpus, Bagisi and Brofas. Corpus. Bale po, Ay. Sige, go ahead, Sharina. tig-iisa na lang po kami, ma'am. Kasi po may iisa po kaming ginagawa ng rasyonale. Nagkanya-kanya kayo. Um, Sige. Tapos sa kanila kayo ikaw mag-brainstorming. muna. Ay, ako ba muna? Sige. Ikaw, sino ba una? Sharina, sige, ikaw na. Yung sa akin po currently po about corporate understanding wait lang po. Wait lang. Understanding corporate culture po in its influence on workers' attitudes, performance, and productivity in selected construction firms in Metro Manila. So ito po naka-focus po to dun sa corporate culture. Since CEM po kami, more on managerial side po nung sa CEM. And ang approach po namin dito is qualitative. So mix po siya ng descriptive and qualitative na discussion, and ang mahahanap po namin dito is kung influence po ba siya sa firms po yun, especially po sa mga workers. So ang hanap po talaga namin dito yung mga labor workers po instead of engineering, gaano po sila turnover rate sa mga companies, and selected lang po yung pipili namin. So morely targeted po yung firms na kukunin po namin. And ang gap po dito is yung mga research po sa corporate culture and its influence nga po, as I said earlier. And ayun po, kasi po marami pong study, latest po from 2020 to 2024, and especially po yung study po dun sa Abu Dhabi University, which is nag-tackled po about the corporate culture and its impact on attitude, pero more sa po yun, sa UAE. So dito po sa Philippines, wala po tayong study na ganon. Pero dahil nga po sa managerial side po tayo nagfo-focus, kami po pala nag-focus, ay ayun po, ang target po namin is yung around Metro Manila lang po. Tapos yung second and third topic po, sasabihin na po ni Kyle tsaka po ni Cheyenne. Okay, before we proceed with the second and third topic, ganito, pag may qualitative description tayo, palagi siya based, kasi engineering tayo, on quantity. Kasi parang mo masasabi na effective, efficient, yung something na ganon. Halimbawa, meron ka dapat na rubric, ano yung leverage niya, hanggang saan, para masabi mo na okay or parang naka-cope up siya at an average. Kung hindi niya na-meet, so dapat naka-describe yon. Kasi katulad kami, when we're doing the evaluation for yun sa performance ng Mindlad and Manila Water, yung when we do the rate rebasing exercise para dun sa bagong rate ng tubig. Hindi kasi madali na sabihin mo na effective siya, efficient siya, nakasave siya. So, dapat meron kang criteria. That's why we develop yung technical audit guidelines. So, halimbawa, paano mo masasabi na tama yung expenditure niya?
Kasi minsan you will be subjective. Halimbawa, sa mga standby na equipment, ilan ba dapat? Kaya we establish yung guidelines para masabi, halimbawa, N+1. So we just realize na dapat parang ang sobra lang isa para masabi mo na hindi magiging cost effective siya. Kasi pag ang dami naka-standby, tas hindi naman ginagamit, una, nagde-deteriorate yung machine, mas mataas yung maintenance niya, yung ganon. So, same thing goes pag mag-evaluate kayo, kasi magiging, ano yan eh, magiging perspective yung, ano nyo eh, perception, kasi mag-i-interview kayo ng tao, so, dapat hindi kayo magiging bias dun sa result nyo. So, dapat lagyan nyo ng criteria. Meron kayong isiset na to what range para masabi mo na good, average, yung excellent, or fair yung kanilang evaluation. Okay? So, go ahead with the second and third topic. Second muna tayo. Who will explain? Si ano ba, Ako po, Carlos? ma'am. Ako po, ma'am. Good Ikaw morning po. Sino Yes, ma'am. ikaw? Si Brofas po, ma'am. Brofa, sige. Ayun. Sabihin niyo yung pangalan Bali, niyo kasi hindi ko nakikita ako. sorry Sige, po, sige. Go. ma'am. Bali po, in connection po dun sa managerial side ng spec po namin. About naman po siya, ma'am, sa effectiveness po ng implementation ng ISO 9004 2018 edition po. Bali, it talks about Ano yung the 9004? Kasi ang Bali, management is 9001. Ang yes po. 9004, Bali, ma'am, under po siya ng 90. lahat naman yun under ng 9001 na nanganak ng nanganak. Kasi sa quality management system kasi ang 9001. So ang 9004 is, what's that? So it's more of the software products or the quality, still quality management for, hello? Eunice, continue please. Nawala ka, Eunice. Ayan po, ma'am. Hello po. Audible na po ako. Yes, you are. Yes po. Bali, yung 9001 po kasi, ma'am, is nag-focus po siya sa meeting customer requirements po. While yung sa 9004 naman po, about po sa holistic approach naman po na ino-encompass po yung lahat ng aspect ng organization's quality management system po. So, bali, feeling ko po mas nakafocus po siya sa isang aspect instead of being general, ano po. Basta kasi ipe-prepare nyo pati yung questionnaire, dapat it would answer. Kasi yung mga objectives nyo, kung magpo-provide kayo ng questionnaire na for them to answer, dapat naka-align siya dun sa objectives nyo. And the questionnaires must be validated pag magsa-survey kayo. Kasi typically, pag ganyan kasi more of survey, perception siya. Kaya dapat hindi talaga kayo, yun yung magiging aware dapat kayo dun, kung hindi kayo, dapat hindi kayo magiging biased. Okay? Ano po, ma'am? Thank you po. What else? Okay, thank you din. Yung third po naming topic is yung evaluation po ng utilization ng modular construction po at yung effect niya sa overall construction cost po ng project. Mhm. Ayan. Okay, so please provide yung intensive na review of literature para to support yung inyong rationale. Okay? So continue working on that. So let us proceed with Lagunda, Maramot, and Odron. Ma'am, same din po kami nang naging approach sa group 1 na nag-ano po kami. Tapos pagka brainstorm na po kapag nakabuo na po kami ng nabuong topics po. Okay, sige. Yung una po namin na parang pinopropose po na topics about yung analysis po nung prevalence of
self-built houses in the Philippines, yung limited lang po dun sa mga nakikita natin sa example po sa Facebook po. Kasi parang napaka-rampant po nung nakikita natin na parang nano-normalize na po yung parang yung informal tsaka unstandardized construction. Parang magfo-focus po dun sa analysis po magfo-focus po dun sa parang yung pattern po na nakikita natin sa bawat, for example, photos po na nakikita. Tsaka rin po sa thought process po ng mga house owners kung bakit po naging ganun yung decision nila regarding sa kanilang construction processes. Medyo vague pa yung sa study niyo. Sige, magbasa kayo ng magbasa para magkaroon ng clarity kung ano talaga yung direction na gusto nyo. Pwede rin kayo magtanong sa mga, magtanong-tanong kayo sa mga kilala nyo kung ano yung mga current trends na pwede nyo, kumbaga, i-incorporate as solution dun sa mga problems na pwedeng, kumbaga, sa abroad, then you try to apply here in our country. Okay, sige. Let's hear dun sa structural group. Villanueva, Tabarno, and Binuya. Hello po, ma'am. Hello. You're here. Bali po yung first po na naisip po namin is yung sa wind load po. Wind load na yung pull out failure po ng pero hindi pa po tapos kung saan namin siya i-apply po Apply. sa O, mga sige, so pero magbasa yun po pa yung kayo. namin yung Bakit wind load? Ano ba naisip nyo na problem sa wind load? Nawawala ka, King James. ano po ma'am, bali di po ba halos marami pong bagyo yung dumadaan sa Pilipinas. So parang naisip lang naman na yun po yung halapan ng solusyon or pag-study pa. Pag wind load kasi ano ba, structural. So, 'di ba, naka-base kaya nga 'di ba yung bubong natin, yung slope niya hindi ganoon ka-stiff kasi nga mas tayo sa wind. Kasi pag wind yung pumalo doon, so pwede siyang ilipad. Kaya nga naka-gradual lang yung slope ng ating roofing. So, kung mag-harvest ka ba ng energy sa wind, pero structural kayo. So, sige, magbasa muna kayo ng mga topics para magkaroon kayo ng knowledge kung ano ba talaga yung gusto nyong gawin. Medyo vague pa, pero you have to double time kasi dapat by next week meron na tayong working topic for you to continue for the whole semester. Okay? Thank you, King James. Alright. So, si group nila Lawrence, Dumo. Hello po, ma'am. Hello. Yun. Yung topic po na napag-uusapan po namin is i-assess po namin yung commuter satisfaction po ng mga commuters na gumagamit po ng PNR kasi magsususpend po yung PNR for 5 years starting March 28. Tapos Lawrence, parang matagal na yan na wala na bang bago? Kasi marami nang gumawa ng ganyang, syempre, ang commuter, kumbaga may mga commuter ng PNR marami na. So, dapat ano yung new knowledge na ma-generate nyo? Kasi kung commuter satisfaction, medyo mababaw kasi perception ulit ito. ano po, ma'am, yung tapos rin po, ang gagawin rin po namin is mag-evaluate po kami ng alternative transportation kasi meron pong sinasabi yung DOTR na parang EDSA carousel type po. Maglalagay po sila ng mga bus stops sa mga
stations po malapit. Pero may nakita po kaming apat na particular stations po which are yung Bikutan, Nichols, Alabang, tsaka Sukat po. Na yung bus stop po na malapit doon yung bus stop po na i-delegate ng DOTR doon is malayo po doon sa mga station na yon. Alright, So, ganito, bali- Lawrence. Sorry to cut you, anak, ha? Pero when you're thinking of a research topic, it has something to do with the contribution to science. Kasi parang ano yung new knowledge that you could derive from that study? Kasi, eto ha, a research topic is something that you will develop that will have a contribution to science. Kasi pero, baka yung naiisip mo ay pang ano lang siya, kahit sa construction management ha, please take note of this. Baka kasi feasibility study lang yan na meron ng established na system na parang i-apply mo lang to check whether it is applicable or not. So iba yun ha, magkaiba ang FS, magkaiba ang thesis. Okay? The new knowledge can be a positive or a negative result. Acceptable sa BS at saka sa masteral ang negative result. But for PhD, it should be noble. It has a positive contribution sa science. Kaya mas mahirap mag-doctorate. Okay? So, yun. You try to figure out, baka kasi masyadong mababaw. Ano lang siya, hindi siya pang level ng thesis, pang FS lang siya. Which is, there is already a particular knowledge. Kasi kung ano ba yung magiging contribution? Ano yung novelty ng study nyo? Okay, so try to figure out. Kaya mas maganda nga kung magbabasa ka ng paper, you base it. Kaya nga, kung transportation engineering, you would like to study, you would like to focus on railway, dapat kasi hindi ka pabalik. Nag-i-improve ka kung ano yung current technology innovation. Okay? Hindi yung simpleng solution lang, or it can be a simple solution but with great contribution. Ganon. Ganon yung perspective, Lawrence, ha? Yes po, ma'am. Okay. Okay po. So, maghanap pa kayo ng ibang topic na you could work on. Okay, group 7, what do you have in mind? Hemao, Medina, and Prado. Are you still there? Hemao, Medina, and Prado? Ma'am, yung yung isa pong topic na napag-usapan po namin yung analysis between traditional and modern jeepney as commuters' mode of transportation within City of Manila. What kind of analysis do you would like to conduct? So yun ang dapat na masabi nyo, dapat clear. Pag tinanong kayo, anong analysis? Kasi that will tell you ano yung mga objectives nyo, ano yung methods nyo para ma-attain nyo yung objectives nyo. So dapat, yun yung mga dapat na explicit, clear. Kung ano talaga yung gusto nyo gagawin. Okay? So I think you need to devote more time reading your several papers para magkaroon. Kasi ako, I myself, kahit ako nung nag-doctorate, may binigay silang topic pero very vague, groundwater. Pero ako pa rin ang nag-scavenge. Kahit nung masteral ko, ako pa rin talaga ang naghanap kung ano talaga yung working topic ko. Though meron silang parang suggested, parang sa inyo, ganyan, transpo, structural, but ikaw pa rin ang mamimili kung ano yung topic of interest nyo. Okay? So, I think for now, I will not hold you, but I would like to hear developments by next week. What do you have by reading your rationale output? Okay? Any more question? Thank you po. So, please double your time. Yes, who's raising the hand? Doctor, go ahead. Unmute your microphone. Hello po, ma'am. Ma'am, yung sa amin po kasi hindi po nabanggit yung isang topic kanina. Which one? 4 lang po kasi nabanggit ng ka-group ko. So, Mhm. ihahabol lang po namin to, ma'am. Baka po sakali may madagdag po kayo or sa topic na naiisip namin. So, yung isa pong naisip namin, ma'am, na topic is paggamit po or pag-develop, pag-utilize po ng
plastic plastic packaging po na ginagamit sa e-commerce. Possible po na mag-specify po siya sa bubble wraps po. Sa pag-develop po, nagawin po siyang product material sa paggawa po ng geosynthetic. Actually, Rochelle, I did that. I did the recycled plastic aluminates for my master's study. Ang ano lang, siguro you could further improve. Ngayon kasi ginagamit na siya as construction material. May nagpa-fabricate na sa may Bulacan ng mga plastic aluminates. Kasi ang plastic aluminates, ang aluminum niya I think is only 1%, 99% plastic siya. So the quality is it's not 100% impermeable. It is, I would say, semi-impermeable kasi syempre meron pa rin nakakapasok kahit papano. Pero if you would like to continue on the development of it as a geosynthetic material, please check on the analysis, yung test. Kasi dati yun yata, kasi pwede nga naman na maging geosynthetic kasi ang problema like sa geomembrane, pag ginamit mo siya na doon sa sanitary landfill, ang naging parang sa akin, ang nakita namin dati kasi dinevelop yan may mga studies na yun, this is advice ko niyan long time ago. As early as 2015, we had several studies on that. Ang concern lang namin yung connection, paano nila pagko-connect kasi nga usually doon nagkakaroon ng leak papunta sa groundwater. Unlike with HDPE, yung high density polyethylene plastics, meron talaga siyang weld intended for plastics. Yun. So, yun yung parang concern before. So, you can look into that. That is very interesting kasi that will support especially yung mga single-use plastics because I am also part of the EPR for the single-use plastics. That is the extended producers extended responsibility EPR. Extended producers responsibility. Yan. So, palagi kaming napapatawag sa EMB, DNR. Ayan. Kasi I will also be part of the technical working group na para sa sanitary landfill. So, yan. So, that's a good idea. Pwede nyong explore yun. Check for the test. Yun lang ang concern ko kasi baka wala yung test analysis dito. Pero usually, ang concern nyo, paano nyo iti-test? Baka meron na si DOST. Check nyo na lang. Hindi ko rin, kasi malaki ang DOST. Kung may mga pang analyze na sila para dun sa permeability or check nyo kung may bagong standard. Medyo na-stagnate na kasi ako. Hindi ko na na-explore ko ano yung innovation dyan sa field na yan. Sige po, ma'am. Thank you po. Okay, you're welcome. Okay, so that's it. Meron pa naka-raise hand. Who are you? Hello, ma'am. Good Yes, Glenda. afternoon po. Good afternoon. Meron pa rin po kasi kaming isang napag-iisipang topic sa structural po. Mhm. What is it? About po siya po. Sabi ko, what is it? Okay. About po siya sa vibration testing ng high-rise building tensile steel po. Depende po sa crowd. Sa dami po ng crowd. Bali, naman po siya, ma'am, NDT po, non-destruction testing po. Non-destructive test. Destructive. Sorry. Pero meron na kasi si Asher eh. Kilala niyo si Asher? Yung kay Dr. Aldrin Uy ng Mapua. Yun kasi yung mga NDT na test niya para sa seismic eh. Okay po, ma'am. Oh, pero explore nyo kung ano yung meron sa inyo. Baka bago. Okay Kayo po, ma'am. makadevelop na magiging kalaban ni Asher. Okay. Ma'am, clarify ko lang din po yung regarding po sa submission po ng rationale. Tuloy po ba later po ng 11:59 Wag na. p.m.? Next week na. Hindi nyo, sa Okay. tingin ko, sa mga pinagsasabi nyo sa akin, I doubt. I'm not expecting anything. So, Thank you po, pagtrabahuin ma'am. nyo muna. I'll give you another week. Okay? Okay, thank you po, ma'am. Ma'am, Yes. good afternoon po. Good Din po, afternoon. ma'am, clarify ko lang din po. Bali po yung sa amin po nung first group po ng CM, gagawan po ng lahat ng rationale po, no, ma'am? Umili Tas lang kayo para makafocus kayo dun sa gagawin nyo. Bali isa na lang po, ma'am. Hindi. At least 2 or 3 para kung sa tingin nyo, makita ko kung ano yung gist nung or overview nung proposed study nyo so that I Okay. can give you guidance.
Okay? Okay po, thank you po. Sige, you're welcome. Anything else, guys? Wala na? Sige. Okay, so I think we call it a day. Thank you, everyone. Lunch na tayo. Thank you. Bye-bye. Thank you po, ma'am. Thank Thank you you po, po, ma'am. Thank you po, ma'am. Pagkatapos